Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, nag-press conference si PBBM kasi inanunsyo niya yung chairperson. Nag-appoint na siya ng chairperson doon sa create na Independent Commission for Infrastructure. Ngayon, sa pagharap niya sa media, ang importanteng ang medyo nakakuha ng atensyon doon na tanong at yung sagot niya ay tungkol kila Speaker Martin Romualdez at sa dating House Appropriations Committee Chair na ngayon ay nasa Amerika na si Saldico. So ang tanong sa presidente, ano po ba ang masasabi tungkol kila Martin Romualdez at kay Saldico? Kasama ba sila sa iimbestigahan? Ang sagot ng presidente, they will not be spared. Hindi raw palalampasin, hindi raw palilibrehin. Ibig sabihin, kasama sila sa iimbestigahan. They will not be spared. Kahit na daw pinsan niya yan, kahit niya mga alyado niya, hindi raw. Ano sa tingin niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Totoo kaya itong sinasabing ito ni PBBM na ang kanyang kampanya kontra korupsyon, lalo na dito sa flood control at mga infrastructure, ito ay walang pinipili, walang sinasanto. Kaalyado man o hindi, kasama sa imbestigahan. At kahit na daw ang kanyang pinsan, pinangalanan niya talaga, pinangalanan. Ito mga kabunyog. Yan. Sabi dito sa Rappler, Marcos vows Speaker Romualdez Saldico will not be spared in ICI flood control probe. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So yan ang yan yung pag-assure. Kumbaga, inassure ni PBBM na seryoso siya sa kanyang kampanyang ito laban sa korupsyon. Yun na nga, sa bagay, naman tayo, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Mayroon lang kung titingnan natin, medyo may mga naman, may mga indications naman na wala na ito naman yung ito yung mga indication sa isang banda na parang wala naman talaga siyang pinapalibre. Halimbawa, si Magalong, kilala si Magalong na critical si Magalong pagdating kay Saldico at saka kay Romualdez. Paulit-ulit niyan si Mayor Benji Magalong sa pagsabi. Ang unang dapat imbestigahan, ang punot dulo ng lahat ng yan, si Speaker Martin Romualdez at yung dating House Appropriations Committee Chair, si Saldico. Ngayon, alam naman niya ng presidente na si Magalong ay talagang hindi niya palilibrehin si Saldico at saka si Romualdez. Ngayon mga kabunyog, kung puprotektahan ng presidente si Romualdez nga naman at si Saldico, hindi niya ilalagay si Magalong. Di ba? Naisip natin yon. Parang the fact na linagay niya si Magalong, sa katunayan, ngayon pa lang nagre-react na si Congressman Ridon, yung chair ng House Infracom. Si Terry Ridon, sabi niya dapat hindi sinama. Yung dalawa daw okay sa kanila, si Babe Singson at saka si Fajardo. Pero yun daw si Magalong, hindi daw sila doon. Hindi daw sila kumbinsido doon. Kasi masyado na daw pre-judged na nito sila Saldico. Yun yung sabi ni Ridon. Kaya sa isang banda rin, kung si PBBM nga pinoprotektahan si Romualdez, hindi niya ilalagay si Magalong, di ba? So sa isang banda, pwedeng yun ang isang indicator. Pwedeng tingnan natin na positive yun. Kasi linagay niya si Magalong. Ang isa pa, si Babe Singson, secretary yan ng DPWH nung panahon ni Pinoy. So hindi rin yan hawak nila, hindi rin yan hawak ni Romualdez, si Babe Singson. So medyo yung unang komposisyon, medyo okay. Okay, Magalong. Bagamat may duda kay Magalong kasi parang kay Duterte. Halimbawa si Trillanes. Medyo matindi ang hamon ni Trillanes kay Magalong.
Dapat daw imbestigahan yung 51 billion ni Pulong. Ang problema naman, ngayong araw, inanunsyo niya yung kanyang inappoint na chairman. Ngayon, ang problema yung inappoint niyang chairman, dating associate justice ng Korte Suprema, si Andres Reyes Jr., parang hindi ganun yung excitement ng mga tao eh. Sino ba si Andres Reyes? Aside sa siya, dating associate justice ng Korte Suprema. Ay appointee pa ni Duterte. Yun, medyo anyway, yun na nga. Hintayin natin. Pero sa isang banda kasi, itong sila Romualdez din kasi sa sila Saldico, ang dapat din sana kasi sa Kamara, tulungan na nila ang presidente na ipakita na seryoso nga ang administrasyon sa kampanya nito laban sa korupsyon. Dapat mag-cooperate na ang Kongreso. Ganon din ang Senado, dapat mag-cooperate na ang Senado. Pag sinabi ng presidente na walang palilibrehin, walang palalampasin, dapat yung Senado at saka yung Kamara, dapat ganon din ang ginagawa. Ang problema, sinasabi lang ni Romualdez, walang palilibrehin. Ganun din ang sinasabi. Hindi namin papayagan na ang Kongreso, ang Kamara, ay maging ma-involve sa mga korupsyon na yan. So, ganun ang sinasabi ng Kamara. Wala daw palilibrehin. Kaya lang, kung titingnan nyo naman ang Kamara, paano naman nila masasabing walang palilibrehin? Hinayaan nga ni Romualdez na makatakas si Saldico. Walang kasiguraduhan kung kailan babalik. Dun pa lang, ang laking Pangalawa, nag-motion si Congressman Egay Erese na dapat ipatawag si Saldico at magpaliwanag tungkol sa mga insertions. Ay kinontra naman ni Congressman Bene Abante. Ay alam naman natin si Abante, mga kampiyan kay Romualdez. Ganon din sila Congresswoman Garin. So, ibig sabihin, kung talagang seryoso ang Kamara na magko-cooperate sa panawagan ni PBBM, dapat hindi na nila kinontra yun. Dapat sinabi na, wala kaming problema dyan. Sige, ipatawag si Saldico. Tapos dapat, si Romualdez nagsabi rin, tinatawagan ko si Congressman Saldico, bilis-bilisan mo na, bumalik ka na dito. Harapin natin tong mga issue sa atin. Ganun dapat. Di ba? Yan ang dito. Sinong gusto kong ipalit kay Romualdez? Alam mo naman ang stand ko dyan, Ilmonggi. Lagi ko namang sinasabi yan, kung ako lang tatanungin, walang makakapalit kay Romualdez. Wala eh. Mamumroblema si PBBM pag natanggal si Romualdez. Kaya lang, dapat din kasi si Romualdez, mag-cooperate na siya dito. Hindi lang lip service. Yun ang problema eh. Yung sinasabi, iba kaysa sa nangyayari. Sinasabi ng Kamara, magko-cooperate kami dyan. Pero pinoprotektahan naman nila yung kanilang mga kasamahan. Sa Kamara, nang itinuro sa Kamara ni Bryce Hernandez, yung mga senador, okay yung Kamara. Pero yung binabanggit naman yung mga kongresista, ayaw ng Kamara. Yun ang problema. Yun ang problema. Ang dapat sana kila Romualdez ipakita na ang Kamara hindi kontra at totoo ang Kamara, ang House of Representatives sa sinasabi ni PBBM. Ipakita nila yon in practice, hindi sa words lang. At least si PBBM pinakita ngayon. Nagbuo siya ng independent commission, linagay niya si Magalong, kontra yun kay Romualdez at saka kay Saldico. At least yun, nagpapakita yun na mukhang wala ngang sasantuhin, mukhang walang palilibrihin. Ting sa Kamara, yung mga kongresista, yung mga effort na pag-usapan yung budget, yung insertions, yung BICAM, ayaw. Ayaw nila. Hindi naman pwedeng pag-usapan ng corruption sa flood control nang hindi pinag-uusapan yung mga insertions. Diba? Ganun din ang Senado. Kaya nga hindi tayo kumbinsido kay Marcoleta eh. Si Marcoleta, ang gusto niya naman, madiin sila Romualdez at sila Saldico. Pero gusto niya naman palibrihin ang mga kapwa nila senador. Yung Duterte. Yan yung nagiging problema dito. Yan yung nagiging problema. Si PBBM, sinasabi niya, no one will be spared. Walang papalibrehin.
So sana lahat nagko-cooperate diyan. Ang problema, lahat naman nagsasabi, sang-ayon kami sa sinabi ng presidente, no one will be spared. Oh, pero anong ginawa ni Marcoleta? Nang blue ribbon pa siya. Oh, may in-spare. Sino yung in-spare? Sino yung pinalibre? Yung panahon ni Duterte. Pangalawa, yung mga senador. Dito naman sa House, sabi naman ng Kamara, no one will be spared. Sang-ayon kami sa presidente. Pero, pinapalibre nila si Saldico. Ayaw nilang pag-usapan yung issue ng budget at mga insertions. Di ba? Yan yung problema dyan eh. Oh, kaya ito, sana, ang mag-neutralize ng lahat ng yan, itong independent commission na binuo ni PBBM. Itong Independent Commission for Infrastructure. Okay naman at nandyan si Babe Singson, nandyan si Magalong. Kaya lang itong chairman mismo, ibang klase. Ibang klase itong chairman. Sana kung ang mga nilagay man lang dyan, mga tulad ni retired Senior Associate Justice Carpio, o kaya si Conchita Carpio Morales, yan. Talagang seryoso yan. Hindi talaga yan yun sana, makikita mo talaga dyan na may pangil nga yung komisyon na yan. Anyway, tulad din ng nasabi lagi natin, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt itong chairman ng independent commission na yan. Dapat harapin ni Romualdez ito. Sino ba ang gusto nating ipalit kay Romualdez? Wala nga eh. Wala nga tayong nakikitang pwedeng ipalit kay Romualdez eh. Kasi sinong ipapalit? Si Tubi Tiangco? Si Albi Binete? Si Gloria Arroyo? Wala eh. Mamumroblema si PBBM pag hindi na si Romualdez ang speaker niya. Kailangan mong kontrolin yung 350 na kongresista na yan eh. Kaya lang, ang problema rin kay Romualdez, dapat din mag-cooperate na siya sa gustong mangyari ng pinsan niya. Ang problema kay Romualdez, laging nakatago eh. Sa halip na siya ang magsalita, harapin ang mga issue sa kanya, mayroon pa siyang kinuhang spokesperson, si Ace Barbers. Sa halip na paharapin si Saldico, pinapunta pa ng Amerika. Diba? Yan yung problema. Dapat si Romualdez, hindi kailangang alisin siya sa pagka-speaker. Hindi kailangan. Pero ipakita niya naman na hindi niya talaga tinutolerate ang korupsyon. Ano ang pagpapakita niya na hindi niya tinutolerate ang korupsyon? Ay harapin niya ang mga issue sa Kamara. At ano yung mga issue sa Kamara? Budget insertions. Napakalaking issue niyan sa Kamara. Hindi naman nila pinag-uusapan eh. Ayaw nila eh. Unang-unang dapat ilabas ng Kamara. Lahat ng kongresista ilagay. Ano ang kanilang mga pinopose na mga projects mula noong noong mga nakaraang taon? Ilagay dyan. Halimbawa, si Romualdez, anong mga pinopose niyang project? Saan-saan yan? Tapos titingnan yan. Kumusta yung mga projects na yan? Si Saldico, ano yung mga pinopose niyang project? Saan-saan yan? Ganun dapat. Kung talagang gusto natin ng transparency. Di ba? Si PBBM, linadlad niya na yung mga projects ng flood control mula 2022. Pinapublish niya na nga dun sa website yung sa isumbong mo sa Pangulo. Nandun na yun eh. Problema dun, hindi naman nakalagay dun, sinong congressman ba o senador ang nag-propose nitong project na to? Nagtuturoan sila. Ang sabi ng DPWH, hindi sa amin yan. Insertion yan. Ang sabi naman ng Kamara at ng Senado, hindi rin sa amin yan. Sa DPWH yan. Sino bang pinagluloko nyo? Kung gusto nating lahat na maging totoo tayo, public ilabas nyo na ang lahat ng information. Yan bang mga projects na yan na pinalista ng presidente? Flood control? Sino-sino ba ang nag-propose niyan? Kaninong insertions yan? Or kahit hindi insertions, sinong proponent niyan? Ang proponent ba niyan ay DPWH? Ang proponent ba niyan ay senador? Ang proponent ba niyan ay congressman? Ganun dapat. So dapat ang manguna na sa ganyan, si Senate President Tito Soto, saka si Speaker Martin Romualdez. Kung anong ginawa ng presidente, di ba? Anong ginawa ng presidente? Pinaladlad sa DPWH. Ilagay natin yung mga lista ng mga flood control projects natin. Linista. Pero ang problema doon, nakalagay saang lugar, saang barangay, magkanong amount, sinong kontraktor, anong taon yan. Yun, okay yun. Ang problema, sinong proponent yan? Sinong proponent yan? Yan ang gustong malaman ng taong bayan.
Yan naman ang iniiwasan ng mga senador at congressman. Hanggat hindi yan pinapaalam sa taong bayan, mahirap pa paniwalain ng taong bayan na totoo sila sa kampanyang ito laban sa katiwalian. Yan ang totoo niya. Ha? Okay? Anyway, abangan natin, mga kabunyog, mga kababayan, anong mangyayari. Sige, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.